Sa kakatapos lang ng SEA Games, ang dami na namang pangalan ng umingay na mapabilang sa Gilas, gaya ni Matthew Wright, Bobby Ray Parks Jr., Dal Panopio at Robert Bolick. Mga player na nag-stand out sa kakatapos lang ng SEA Games. Kaya mukhang kahit na sino ang maging coach talaga ngayon ng Gilas, mahihirapan talagang mamili ng Final 12. Hindi dahil sa kulang tayo ng mga magagaling, dahil marami na mga magagaling na may kombinasyon ng height at international experience. Papunta na talaga tayo sa golden era ng basketball ng Pilipinas, ano? Lalo na ngayon na bago pa ang Hagop Rules, kung saan from 16 years old to 18 years old na ang mga dapat may Philippine passport para maging eligible sa ating national team. Kaya ibig sabihin, may mga player na dating ineligible na pwede na makapaglaro as a local sa Gilas. Heto at pag-usapan natin ang instant eligible part 2 para sa Gilas Pilipinas. Kung hindi nyo pa napapanood, ang part 1 makikita nyo yan sa ibaba. Kaya heto at umpisa na natin. Unang 6'7" big man ng UP Fighting Maroons na si Gani Stevens. Marahil kilala lang ng karamihan sa inyo itong si Stevens. Solid na sentro dahil sa kanyang tigas sa ilalim. Paano ba namang hindi titigas yan? Hindi lang pang basketball si Gani kundi pang American football din noong high school siya. Pero pwede rin itong gawing 4 dahil sa kanyang mga dirty work sa loob ng court. Masipag sa rebounding, hustle na defender, okay ang court vision pumapasa pa. Malakas sa second chance points at magaling pumeso sa ilalim. Pero syempre, alam naman natin wala pa talagang paglalagyan kay Gani ngayon sa Gilas dahil sa dami ng big man natin ngayon. Mas mahuhusay, mas matatangkad at mas may experience. Pero hindi lang naman para ipasok agad ngayon sa Gilas pool kaya natin pinag-uusapan to mga brody. Para lang aware kayo na may mga ganitong klaseng player na eligible sa ating Gilas. Dahil kung hindi ngayon, pwede pa naman sa mga susunod na taon o ng World Cup, di ba? Mga bata pa naman itong mga pag-uusapan natin. At para sa katunayan na eligible na si Gani Stevens, taong 2022 nang una natin makausap si Gani. At natanong ko syempre agad kung may Philippine passport na ba siya. Ayon sa kanya, dapat daw talaga before 16 pa lang meron na siyang Philippine passport dahil tapos na niya lahat ng mga paperworks noon. Pero dahil sa pandemic na delay matanggap ni Gani ang kanyang passport at nakuha na niya ito sa edad na 17 years old. Sayang lang, baka kung umabot siya noon pwede siya mapasama sa pool o miski sa final lineup ng Batang Gilas Under 18 sa batch nila Mason Amos. Pangalawa ang 6'6" wingman ng San Beda Red Lions na si Jamal Puno. Ito mga brody, gusto kong laro nito. 6'6" ang height na may ball handling, shooting, finishing, depensa at athletic din. Noong Asia Basket nga kung saan nagkaharap sila ng DLSU at Ateneo, kitang kita na nahirapan talaga sila kay Jamal Puno. Too fast and too good para sa mga forward, too tall and too athletic naman para sa mga winger. Tsaka sa height niyang 6'6" pwede talagang makipagsabayan sa international. Laki rin sa Canada to kaya sanay ito sa mas malalaking kalaban. Buti na nga lang naging okay pa rin ang performance ni Puno sa NCAA kahit na ginagawa siyang 4 minsan. At para naman sa kanyang eligibility, heto ang convo namin taong 2020 kung saan nasa 18 years old na siya. Ayon sa kanya, 17 years old niya nakuha ang kanyang passport. Kabash niya si Kai Soto na born 2002. Kaya who knows, baka napasama siya sa Batang Gilas Under 19 noon kung nagkataon, di ba? Ang panghuli ay ang 6'9" forward na si Jaden Harper. Lilinawin ko lang mga brody, hindi ito kapatid ng mag-anak na magkapatid na Dylan o Ron Harper Jr. ha. Sa ngayon sa US nag-college si Jaden at naglalaro siya para sa Riverside City College. Isang koponan na naglalaro sa JUCO Division, pinakamababang division na maituturing sa US college sports. Pero ganun pa man, hindi ibig sabihin nun na ay sobrang hina ng mga player sa JUCO. Dahil ang ilan sa mga NBA player kagaya ni Danny Green, Jay Crowder at maging si Jimmy Butler ay minsan nang naglaro sa JUCO Division. Kaya wag natin sobrang maliitin ng mga player na naglalaro sa JUCO. Isa pa sa height na 6'9" ni Jaden, tiyak na magkalalagyan to sa PBA kung naisin nga niya maglaro dito. Nakakagulat lang na lumaki pa to from 6'7" noon to 6'9", ano? Tapos may wingspan na 6'11". Forward ang position at mas naglalaro siya sa labas. Kadalasan tumitira to sa beyond the arc at mid-range. He love to attack the rim at gamit ang kanyang decent ball handling at haba para mag-finish ng basket. Pag na-develop pa to na mas matindi, magiging malaking bagay si Jaden sa Gilas sa mga susunod na taon, ba? Yung 6'9" na Malayuta Watanabe din ng laruan. Tungkol naman sa kanyang passport, maraming sabi-sabi noon na before 16 niya nakakuha ang kanyang passport. Pero to be honest mga brody, alam kong 16 niya mismo nakuha yung kanya. Nalit siya nung konti noon kina Calum Harris. Kaya nga hindi siya nakasama sa final lineup noon. Pero nakalista siya sa pool na ipanasa ng SBP para sa Batang Gilas Under 16. Kaya ang concern ko lang ngayon kung nahatulan na kaya si Jaden ng FIBA as a naturalized. Pero pwede rin namang hindi. Dahil sa pagkakatanda ko noon, usap namin ng isa sa coaching staff ng Batang Gilas nung time na yon. Dapat sa under 17 lang susubukan ipasok si Jaden kahit na late na daw na ito nakakuha ng passport. Pero yun nga, hindi naman nakapasok ang Batang Gilas sa under 17 World Cup. Kaya posible rin na hindi siya nahahatulan ng FIBA, di ba?
Yun, sila mga brody ang another instant eligible sa Gilas. Gani Stevens, Jomel Puno at Jaden Harper. Ang lalaki niyan, isa pa hindi lang Gilas ang magbe-benefit sa pagbabago ng Hagop rules, pati na rin mga players dahil magiging eligible na sila sa FIBA. Kaya sa madaling salita, pwede na rin sila makapaglaro bilang Asian import sa B-League at KBL, kung saan mas malaki ang pasahod at mas okay rin ang level ng competition na mas mag-aangat ng kanilang mga laruan.